Magsisimula na po bukas ang siyam na pong araw na campaign period para sa national candidate sa election 2025 na tatagal hanggang sa May 10. So ang turing na po sa mga nag-aspire, hindi na po aspirant kundi kandidato na po simula bukas. Siyempre may mga panuntunan po tayo na dapat na obserbahan sa panahon po ng pangampanya, mga kapuso. Nasa linya po natin Comrade Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo. Sa mga kababayan natin, magandang Lunes ng umaga po. Opo. Anong oras po bukas ang umpisa po ng kampanyahan, Chairman? Ay, mamayang alas 12, uno po ng gabi, mapapuntang madaling araw, pwede na po mangampanya. Kaya lang, ang ating naman pong bilin sa mga kababayan natin, medyo sa mga kandidato, marespeto man lang yung natutulog ng mga kababayan natin. Huwag naman alas 2 ng madaling araw nangangampanya na. Siguro naman po, alam naman natin na ilalagay lang natin sa tamang lugar, sa tamang oras yung pagkakampanya po natin. So bukas po, magsisimula kami ng Operation Baklas namin. Kaagad-agad, Chairman, ha? Madami po nakalatag Nakita po natin, nakalatag na sa mga public places, lalong-lalo na pagkalalaki, and therefore kinakailangan matanggal po yan. Kaya lang po, Sir Melo, gusto lang po nating ipaalala sa mga kababayan natin, baka kasi masisi ang COMELEC. Sa private properties po, hindi namin pwedeng tanggalin. Pribadong mga ari-arian po yan, at sabi po ng Korte Suprema, kinakailangan irespeto ang pagmamay-ari ng mismong private owners po. So hindi po namin pwedeng galawin o wala po kaming pahintulot na tanggalin yung mga nasa private properties. Opo. So yung mga poster imo-monitor niyo po yan. Pati yung mga campaign material sa mga radyo, television, pati sa social media, Chairman, ano po? Opo, Sir Melo, magsisimula na po bukas yung pong tinatawag na bilang lang ng mga minuto na pwede pong lumabas yung political advertisement ng mga kandidato. Inuulit ko po, sa ating pong telebisyon, meron lamang po silang 120 minutes per station. Uulitin ko po, per station sa buong 90 days na kampanya. Sa ating naman pong radyo, meron po silang 180 minutes per station sa buong 90 araw ng kampanya. At syempre, yung pwede po nilang gastusin mula po bukas ay 3 piso per registered voter. Kung sila ay may partido politikal at kung sila naman ay independent candidates, 5 piso per registered voter. Ganyan din po ang political parties at party list. 5 piso per registered voter po ang pwede nilang magastos. Opo. Chairman, do sa mga social media po, paano po ninyo imo-monitor po yan? At meron yata pong, tama ba ito? Ito ba, ireglamento po ito o pakiusap lang po na yung mga social media influencers na mag-i-endorse ay dapat ay magpa-accredit sa COMELEC, Chairman? Yan po ay bago nating kalatas, Sir Melo. Nilagay po natin yan na kung saan ay ipipresume namin yung mga celebrity at social media influencers na nag-i-endorse ng mga kandidato na sila ay bayad. Ibig sabihin, may presumption po kami. Yan po ay hindi directed against sa kanila. Ito po ay mas directed sa mismong kandidato. Hahanapin namin sa kanilang statement of contributions and expenditures. Alam namin, bakit nag-endorse ito? Wala sa iyong source yan. And therefore, pwede po namin siyang kasuhan tungkol sa bagay na iyan. So yung presumption na yan, Sir Ted, Sir Melo, hindi po nila pwedeng gamitin sa amin sa pamamagitan ng sasabing kamag-anak, kaibigan, supporter o kaya idol siya. Kaya may presumption po. Maliban na lang, Sir Melo, kung related by consanguinity or affinity hanggang second degree, yung maglolo man lang o magkapatid. Opo. Yung application for accreditation, meron po bang ganon? Kailangan magpapa-accredit po sa COMELEC ang mga influencer? Hindi naman po kinakailangan magpa-accredit po sa amin. Kaya lang po, imo-monitor namin lang yung pong kanilang pag-i-endorse. At sana, yung pong mga magkakalaban, tingnan nyo rin po yung mga kalaban nyo kung may mag-i-endorse na celebrity o kaya influencer. Pero siyempre, Sir Melo, kapag po kami ay nag-presume na sila ay bayad, hahanapin din ng BIR mismo sa kanila. Sabi ng COMELEC, may presumption na bayad kayo Nagbayad ba kayo ng income tax? Yun, BIR naman pala habol sa kanila doon. Teka, so kailangan din pala yung SOSE pagkatapos ng eleksyon po ay scrutinize din ba ng publiko po, Chairman? Opo, Sir Melo, kauna-una ang pagkakataon po gagawin natin na ang lahat ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, ng lahat ng kandidato ay atin pong ipapublish sa ating pong website. Makikita po ninyo yung lahat ng mga SOSE nila, katulad din ng mga statement ng mga certificates of candidacies natin, upang malaman po ng mga kababayan natin sino ang nagbigay, paano ginastos,
at may natira ba doon sa mismong naibigay o doon sa mismong pondo upang malaman nagbayad ba ng income tax doon sa natira. At aalamin natin ay yung bang nagbigay na yan ay allowed sa batas na dapat magbigay ng donation o contribution sa isang kampanya. Opo. At ito naman tayo, dito tayo sa warrantless arrest. Doon sa mga illegal na gagawin po ng mga kandidato po, vote buying, vote selling at saka kung ano pa. Chairman, paki-explain nyo nga po ito, Chairman. Yes po, alam niyo po sa ating pong konstitusyon, general rule, hindi ka pwedeng arestuhin kung ikaw ay nag-commit ng isang krimen ng walang warrant of arrest ng ating pong law enforcement authorities. Ang warrant of arrest ay ini-issue lamang ng isang huwes at ng hindi kung sino man. Kaya lamang po may mga exemption ang Korte Suprema na pwede mag-aresto ang isang law enforcer kahit po walang warrant of arrest. Tulad ng flagrante delicto na tinatawag. Ano pong ibig sabihin yan? Caught in the act. Sir Melo, nakita mo talaga ginagawa, namimili on the spot. Ikaw ay isang pulis. Alangan naman kukuha ka pa ng warrant of arrest para arestuhin yung taong yon. There and then, Sir Melo, you are authorized to arrest even without a warrant of arrest. Pwede bang citizen arrest, Chairman? Ganito po, ang Korte Suprema rin po ay kumikilala sa tinatawag na citizen's arrest. Valid, legal at constitutional po yan. Subalit ang COMELEC po, hindi po namin i-encourage yung mga kababayan natin sa citizen's arrest. Maliban na lang kung talagang kayang-kaya nilang arestuhin, pumasok sa kanilang bahay, yung namimili ng boto, pwede po nilang arestuhin po yan. Kaya lang, medyo dinidiscourage natin, baka po kasi magkaroon ng threat sa kanila pong buhay. Dahil alam nyo, hindi mamimili ang isang tao ng boto nang walang kasama ang mga yan at protektado dahil nga sa may daladala silang pera o anumang paraan ng pamimili. Opo. Ang COMELEC daw po humihiling na rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas na tumulong para ating pumahadlangan ang vote buying campaign. Ano pong update doon, Chairman? Opo, nung nakaraang eleksyon ng Barangay SK, nagbigay po sila ng circular kung saan ni-remind po nila mga platform tulad ng GCash at Paymaya na hindi dapat magpapagamit sa pamimili ng boto. Noong isang araw po nagkaroon tayo ng launching ng Committee on Kontrabigay na andun po mismo ang GCash at Paymaya at sinabi nila 100% ang suporta nila sa COMELEC at hindi sila papayag na magamit ang kanilang platform sa pagpapadala ng pamimili ng boto. Kaya po kahit kami, nagkaroon po kami ng presumption. Pag ang isang tao nagpadala ng more than 5,000 pesos sa isang araw o kaya higit ng 20 tao, ipipresume namin ng taong yan ay engaged sa vote buying. At siyempre, nasa platform pa rin kung papayagan nila o hindi yung mismong pagpapadala na yan. Noong nakarang election po, Sir Melo, hindi nila pinayagan na magpadala at nire-remind nila yung nagpapadala na nagsumobra ka na sa dapat mong maipadala sa araw na ito. Opo. Yung vote buying ngayon, Chairman, hindi lang po cash eh. Hindi lang sa in-kind eh. Pati sa e-wallet, dumadaan po yan. Ano pong pwedeng gawin po dyan para maiwasan po yon, Chairman? Yan po yung talaga sa e-wallet, yung GCash Paymaya, nagbigay sila sa atin ng commitment. Alam niyo po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, kahit pangako lang ay vote buying na po yan. Kaya lang, Sir Melo, hindi po magkakaroon ng vote buyer kung walang vote sellers. And therefore, kinakailangan yung mga kababayan natin ay magtumanggi na mabili ang kanilang boto dahil mabibili ang kinabukasan nyo pagboto na natin ang involved. Opo, pwede palang arestuhin na. Kaagad-agad, ano po? Oo. Ay, ano po ang pwedeng parusa doon sa magbebenta ng boto, Chairman? 1 to 6 years imprisonment po yan, Sir Melo. At pagka yan ay 1 to 6 years imprisonment, na-convict sila, may perpetual disqualification to hold public office, ni ma-appoint sa pamahalaan, kahit casual, ay hindi pwede. At hindi po siya pwedeng mapardo ng ating kagalang-galang na Pangulo nang walang pagpahintulot o pag-consent o pagsang-ayon ang Commission on Elections. So ganyan po kabigat. Yan pong nagbebenta ng boto at the same time yung bumibili rin ng boto. Pareho ba ang parusa doon sa 1 to 6 years din yung nagbenta po ng boto at saka yung bumili ng boto? Chairman? Opo, parehas po ang kulong, Sir Melo, pero maliban sa parehas ang kulong, meron pa pong disqualifikasyon kung ang namili mismo ay yung kandidato. Opo. Ito, pahabol na tanong po ito. Yung gastos daw po sa political advertisement ng mga kandidato po natin, paano po yun? Magkano pala, Chairman? Opo. Opo, hindi lang po sa advertisement. Yung pwedeng gastusin po, Sir Melo, ng ating mga kandidato sa mga national position katulad ng senador at party list ay 3 piso per registered voter kapag ang kandidato, Sir Melo, ay meron pong partido politikal
Pero pag wala po siyang partido politikal, ay 5 piso po ang pwede niyang gastusin per registered voter. Ang political parties po, kasama ang party list, 5 piso rin po per registered voter ang kanyang pwedeng gastusin. Ibig sabihin, kahit pasabihin na natin meron siyang 120 minutes per station sa TV o 180 minutes per station sa radyo, kinakailangan ang paggastos niya ay limitado pa rin doon sa 3 piso o 5 piso na gastusan per registered voter. Opo, sige po. Chairman, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po, Sir Melo. Mabuhay po. Salamat po. Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Elections. Ayun, Hilingan, walang pinoprotektahan.